Total Hinandi is 160. Hanapin po natin kung saan country. So, kasi galing ako ng Pilipinas, so Philippines ako. At saka yung enter natin yung mga letra sa baba. And then, hanapin natin start application. At make sure na i-click natin yung I agree. Tsaka make sure itong application ID ay matandaan natin. Pwede nating i-screenshot or ating i-print out para maalala natin. And then, may question dito. Security question. Kayo na mismo pumili kung anong gusto nyong pipiliin. Sa akin, ito yung pinili ko. At saka, Lola lang yung ilalagay ko dito. And then, continue. And then, ilalagay natin last name ni K1. Ilalagay ko lang dito para, itong word na to, para mabalikan natin. Para may papakita ko sa inyo mamaya na kailangan na hindi siya mag-continue pag mali. So, first name ni K1 beneficiary. And then, wala naman tayong any alphabet. So, yan. And then, kung wala naman kayong maiden name, hindi kayo kasal dati, o wala kayong other name, so imagno kayo. Pero, kung kasal kayo dati, kailangan nyo ilagay ito, mag-yes, at ilagay ang other names na ginamit nyo dati. So, tayo ay female. Tapos dito kung single, widow, or divorce kayo, kailangan nyo ilagay din. Tapos yung ating birth date. Hindi ko yung birth date. Nilagay ko lang yan para makita nyo. And then, lagyan natin kung saan tayo pinanganak. Halimbawa, Cebu. Tapos, province is Cebu din. Tapos, of course, kung anong country. Lagay ko dito ay Philippines. And then, kailangan natin i-save kasi kung malag out man tayo, makakabalik tayo. Ito na yung sinasabi ko na pag mali, inilagay natin, kasi dapat one word lang siya. So, yan. I-delete ko yan. I-change ko yung pangalan, last name. Gawin natin Jeronimo. O, diba? And then, gawin na lang natin Sarah. Tapos, i-save natin. Then, continue. And then, here. Continue natin. Tapos, kung sa anong nationality tayo, so, kasi Pilipino tayo, si Sarah Jeronimo ay Pilipino, ilagay natin to. Oh, nawala na si Philippines. Tapos, kung may narin nationality kayo, lagay nyo yes. Kung wala naman, lagay natin no. Yan, mag-no din tayo dito. Does not apply. Wala naman tayong ganito. Make sure na sinave nyo lahat, ha? Kasi sa akin, hindi ko siya ni-save para continuous na tayo. Provide natin kung anong purpose ng ating pagbiyahe sa US. Ayan, K1 kasi tayo. Tapos, lagay natin yung receipt number, yung WAC. And then, kung may plano na kayo, kung kailan kayo mag-travel, put it also. Pero pag wala, estimation na kung kailan. And then, address kung saan kayo titira sa US. And also, i-save natin. Ay, nakalimutan ko. Kailangan natin ilagay kung sino ang magbabayad ng ating trip. Kung kayo, lagay nyo kayo. Tapos kung US petitioner, ganun din.
kung may kasama kayo, halimbawa may K1 kayo, K2 rather, ilagay nyo po doon. Pero kung wala lang naman, so mag-no na lang po kayo. Pero ilagay nyo din kung sino yung sa babae yung sasama sa inyo. Ayan, ito, may mga question, mga previous US travel information po, kailangan nating sagutin dito. Have you ever been in the US? Kung wala, mag-no na lang kayo. Tapos ilagay po natin yung ating address sa Philippines. Yan po ay information ni beneficiary, ni K1 beneficiary. Kung same naman yung mailing address, just put yes. And then yung phone number nyo po, kung may secondary phone number kayo, ilagay nyo din. Kung wala, just click does not apply. At make sure na ilagay nyo rin po ang active email address nyo po. Yung email address ni beneficiary. Ilalagay nyo rin po yung Facebook nyo, Instagram nyo, yun lang naman po ang kailangan doon. Kung anong name nyo dun sa Facebook or Instagram, kung ano pong ang platform na social media na meron kayo. Tapos yung passport information nyo po, lagay nyo po regular. Tapos yung passport document number nyo po. And then, does not apply here. Kung saan na-issue yung passport nyo, ilagay nyo rin po. Kung saan city, kung ano nakalagay sa passport information po. And then, yung issuance po, kung kailan. At saka, make sure na tama. At saka, sa expiration date din po. At make sure kung wala man kayo nawala ng passport, just click no. And then, sa contact information po sa US, ilagay nyo po yung information ni fiancé, name nyo po, yung petitioner, yung last name nyo po, at saka yung first name. At kung ano yung organization name dyan does not apply lang po, or do not know, just click it. Then, lagay nyo US petitioner, and then yung family information po. Yung sa information to ni beneficiary, yung tatay, kung ilagay nyo po yung pangalan, buhay man o pa-type na po siya, ilagay nyo po yung buong pangalan at date of birth. Kung yung tatay or father nyo po ay patay na, just put it no or yes. Tapos pag yes, ilagay nyo po yung kanyang information kung saan nakatira. Pero pag patay na, lagay nyo na kung anong taon siya namatay. So I will just an example, I will put no here. Tapos information ni mother nyo po. Ayan, lagay natin Jeronimo, Lolita. And then also the same time, yung birth date niya po, ilagay po natin. Make sure na tama po. Na nakalagay talaga. And then, same question, is your mother still living? Lagay nyo po yes kung buhay pa, no kung patay na at anong taon namatay. And then, yan kung yes, lagay nyo po yung address niya. So, I'll put here just an example. Halimbawa, buhay pa yung nanay ni Sarah Jeronimo na si Lolita Jeronimo. So, I'll just put an example po na address. Is your mother living in the US? Kailangan mo pong no or yes. Siyempre, nalagay ko dito Philippines siya. So, nilagay ko yes, no. Tapos, meron kung sino yung relative daw. Of course, immediate relative po natin ay ang ating fiancé. Nakalagay po yan dyan. So, lagay natin dyan information ni fiancé. And of course, yung maiden name or full name ni fiancé po natin.
Ilagay po natin doon. And of course, his birthday too, or her birthday kung ang petitioner nyo ay girl or boy. Here I just put an example na lalaki yung petitioner. And then kung ano yung address, ilagay din po. Kailangan din natin ilagay yung kung anong education or ano yung trabaho niya. Kung wala dyan na sa choices, just put others. And then, do you have any former spouse? Ilagay mo no pag wala. Pag meron naman, kailangan mong i-fill out doon ang form. So, ano yung primary education nyo po, kayo po ito beneficiary. At kailangan nating mag-fill out nito. And then, ano yung present employer mo or whatever na information doon, ilalagay po natin. This one is just for example po, ha? Nahihirapan ang lola nyo sa kakaisip. For example lang naman to, hindi to totoo na name of hospital or work or this kind of name. Just for example lang, para makita po natin, para mag-guide ko po kayo kung paano ba mag-fill out. It will just take 20 minutes all in all po. Kasama na yung pagdadaldal ko dito. At pag-fill out, matatapos within 15 to 20 minutes, matatapos po natin ang DS-160 form na pag-fill out. Ito naman po ay mga, kung may employer kayo dati, kung wala naman po, just skip it. Or try to fill it out. Kung may employer kayo dati, even though 3 years ago, whatever po.
So, nagkamali pala ako ni touch. O, sige, baka may space ako na nailagay. Okay. Try natin ulit. Ito yung halimbawa kung saan kayo nag-graduate. Kung high school, OX din po. Kung college, OX lang din. So, ito na tayo. Do you belong to a clan or tribe? Of course, no. Mag-no tayo dyan. O, silagay natin yung ating mga lingwahe na yung nailalaman. Halimbawa, lagay natin dito Tagalog, Bisaya, English, or whatever pong mga lingwahe pang marunong kayo. Yung marunong po talaga ha, huwag niyong i-choosing yung US Embassy. Papahamak po tayo dyan. Tapos, almost na mga sagot dito is no. Pero make sure na basahin po natin ng maigi. Huwag lang tayong click ng click kasi sinabi sa atin na na no naman lahat dyan. Basahin po natin ng maigi dyan. Ito sa number, ito, kailangan natin mag-yes lang dyan. Kasi, magbibigay naman yung St. Luke sa atin. Kung mag-no kayo, pwede din. Pero lagyan nyo pa ng explanation. Mag-yes na lang para wag nyo na pahirapan yung sarili nyo. Kasi magbibigay lang naman talaga yung si St. Luke's ng yung vaccination. So, as always, sinabi ko no halos lahat dito. Pero make sure pa din na babasahin po natin. Okay? Confusing kasi minsan. So, yun. Basahin talaga. Next ay sa photo na po tayo. Kailangan natin mag-upload dito ng photo na 2x2. Okay? Kailangan may nakasave kayong picture na 2x2. At saka mag-next lang. I-upload nyo dyan. At syempre, mag-a-appear na yan dyan. Bibigyan ko na sample mamaya ko nung after nyan. After ng maglagay ng photo, may confirmation dapat na mailalagay. Tsaka yun yung ating i-print out. Dadalhin sa US Embassy. So, ganito na po yung confirmation. Kailangan po nating i-email or i-print po sa atin para po ito po yung dadalhin natin sa US Embassy. So, thank you for watching. See you again next time. God bless you po.